Yan, okay. So, good afternoon po sa inyong lahat. Yeah, sa inyong dalawa. Maraming po salamat. Ah, opo. At tayo ay nasa supposed to be module 2, pero aatras po tayo uli dahil may nauna pong dalawang module sa inyo. Wala naman pong problema kahit na sila ay wala naman pong sequence talaga. Ang importante po ay maintindihan natin ang design ng marriage para mapakalat po natin yung tamang mentalidad sa bawat pamilyang nag-asawa, maging sa mga mag-aasawa pa lang. Ayan, pasok ulit si Doc. So today is November 26 in the year of our Lord 2022. Ito po ang ating masterclass in marriage and family relationship. Ito po ang inyong lingkod, ang speaker for tonight's lesson or today's lesson, Reverend Angelo Ibase. Yeah. Ako po ay na-ordain noong 2 weeks ago bilang isang deacon. Natipuhan po nila akong i-ordain. Wow. Congratulations po, sir. Opo, kaya sa November 30, ako naman ay ordain daw nila sa pagiging pari. Kaya sa ayaw ko man sa gusto, ako po ay napili nila para maging bahagi ng kanilang simbahan. So, sa November 30 po yun, ako po ay magiging isang ganap ng pari. Kaya I hope magampanan ko ng maayos ang tungkulin na yan na inatang nila sa akin. Parang ang feeling ko kasi parang tuloy-tuloy na tawag ito ng ating Diyos para matulungan matulungan natin siya na mas maintindihan pa ng mas nakararaming kababayan natin, Pilipino, kung paano mabuhay ng normal. Gaya ng normal na buhay na nai-enjoy natin. And I hope normal ang inyong mga buhay, ha? I hope wala kayong si Kagawad. Ayan. I hope wala kayong mga hinaing sa buhay dahil hindi po maganda na tayo ay laging may hinanakit o hinaing sa ating buhay ay hindi po yan nakakatulong. Ang binibigay po ng hinaing o hinanakit sa buhay ay worry, no? Yan po ay katumbas ng worry. Alam niyo ba kung ano ang scientific name for worry? Yung pag-aalala. Ang scientific name po na tawag diyan ay stress. Okay? Yan po ang katumbas na scientific name ng worry, pag-aalala. Stress. At lahat po ng sakit ay nagsimula po sa stress. In other words, yung mga sakit na natutulog sa katawan natin, na minana natin 4 generations pa atras, yan po ay bubuhayin kapag tayo ay laging nag-aalala sa ating buhay, sa ating mga transaksyon, kung tayo ay laging nai-stress, no, sa ating trabaho. Naku, hindi po maganda yung dinudulot niyan lalo na kapag naisalin sa atin ano, yung stress ng ibang tao. Tapos pumayag tayo na maisalin sa atin yung stress ng ibang tao, bibitbitin natin yan. Pag-uwi natin, magugulat na lang tayo, ba't ang sakit ng ulo ko? Ang sakit ng ulo na nararamdaman ko. Yung pala, natanggap mo yung stress na galing sa ibang tao na hindi dapat ina-absorb ng ating katawan yon at haharapin natin siya with a smile. Okay? Ganun po yung strategy dun. Pag, pag ini-stress ako ng mga kliyente ko, dahil sa mga stressful nilang buhay, dahil sa mga annulment o paghihiwalay nilang mag-asawa, hindi ako nagpapa-apekto. O alam niyo ba kung anong oras nagsisitawag yung mga yan? Para tanungin yung kanilang annulment. Mga 10 oras ng gabi. At alam niyo kung anong araw? Araw ng linggo na siyang dapat pahinga ng tao pero hindi siya makapahinga dahil sa stress na binigay ng pagkasira ng kanilang pamilya, ng kani-kanilang mga pamilya. Talagang masakit sa ulo yung 'pag nagtanong pa lang, "Sir, kumusta na po annulment ko?"
My goodness. Oo, may oras talaga na gusto kong ibato yung cellphone ko. Kasi aga-aga, tapos matutulog ka na lang, yun pa yung matatanggap mo sa cellphone mo na kukumustahin yung annulment. Na kung tutuusin, hindi naman kailangang i-follow up yung annulment kasi ilang taon talaga tatakbo sa korte yan. Maraming taon. Kung technical lang ang reason ng pagkasira ng isang marriage, madaling ipaanal. Pero kung malalim ang dahilan at wala ka doon, hindi ka pumapasok sa technical grounds ng family code, mahihirapan kang pawalang bisa yung kasal. Kaya the more important for us to know ahead of time bago pa mangyari yung mga problemang dinadanas ng mga nag-asawa na, no? The more important for every couple na bago mag-asawa, bago magpakasal, ay malaman na niya agad kung ano yung mga pagdadaanan nila. Kasi pag in love daw ang babae at lalaki, hindi nila nakikita yan eh, no? Kaya ang role natin bilang counselors, yung role natin bilang mga tagapayo, mediator man tayo, marriage counselor man tayo, or namamagitan man tayo sa barangay, ang role natin is ipakita sa kanila yung mga hindi nila nakikita. Kasi in love, na-develop ang kasabihang love is blind dahil sa pag in love ang tao, involved ang emotion. Hindi gumagana yung utak. Ang nararamdaman yung mas nangingibabaw. Mahal ko siya, gusto ko siya. Kaya kahit na anong nakikita ko sa kanyang pangit ngayon, tanggap ko. Kung anong hindi mga nakakatuwang pag-uugali niya, dahil mahal ko siya, tanggap ko. So hindi nila nakikita yung nakikita ng mga taong nasa normal na kondisyon, yung walang love na nararamdaman, na hindi siya in love. Yung hindi ka involved sa kanilang dalawa. Wala kang nararamdamang love, kaya kaya mong makita by logic yung mga hindi nila nakikita. At lalo na kung pinag-aralan mo, kung pinag-aralan natin yung mga dapat na makita nila na hindi nila nakikita. Kaya mahirap magturo, mahirap mamagitan sa dalawang nagpapakasal kung o mag-asawang nag-aaway kung kulang tayo sa kaalaman tungkol sa pag-aasawa. Okay? At napakahirap din magpayo ha. Kung hiwalay ka sa asawa, napakahirap magpayo niyan. Oo, kasi yung mga gusto mong ipayo, biglang magfa-flashback sa'yo yung mga hindi mo nagawa. 'Di ba? Yung mga pagkukulang mo magfa-flashback sa'yo eh. Bakit ko ba pinapayo ito? Eh, kasi ngayon mo lang nalaman eh. 'Di ba? Kung inalam mo 'yan o nalaman mo 'yan bago ka magpakasal, eh, naku, baka hindi pa kayo naghihiwalay mag-asawa, 'di ba? Kaya gano'n kahalaga yung pag-aaral. Gano'n kahalaga na lagyan natin ng laman yung ating brain, yung ating utak, lagyan natin ng mga tamang impormasyon tungkol sa pag-aasawa o sa relationship. Okay? So, ang ating module today, pag-usapan natin yung history, government, religion, science, yung human race at yung culture mismo. Yang tatlong yan na nakikita nyo sa drawing, yan po ay magkakarugtong. Magkakadugtong po yan. In other words, yung religion na sinasabi nila dito, yung realm of the spirit, ito yung may kinalaman sa nature. May kinalaman sa Diyos. Supposed to be God ang nandyan sa first circle na yan. Pero dahil scientist ang gumawa nito, mga siyentipiko, hindi nila masabi na
God itong nasa taas na circle. Ikinakabit na lang nila yung Diyos sa mga religion, which should not be the case. Kasi pag scientist ka, hindi nila mailagay yung hindi nila ma-involve yung Diyos sa kanilang findings. Kasi mapapagbintangan sila na sila ay kaanib sa isang religion. Kung tutuusin, nilalayo nila yung sarili nila na mga scientists gaya nila Albert Einstein, nila Isaac Newton, nilalayo nila yung sarili nila sa Biblia or sa religion. Pero pag nakatalikod na yung mga kaibigan nila, nagbabasa ng Biblia yung mga yan. Oo, basahin niyo yung kahit si Charles Darwin, nagbabasa ng Biblia yun. I-research niyo yung kanilang buhay. Magugulat kayo. Hindi nila inaamin yan sa kanilang mga findings. Kailangan nilang ilabas yung kanilang natuklasan without quoting or depending to the Bible. Okay? So, sa pangalawang circle na nakikita nyo dyan, which is the philosophy, sino ba nakakaalam sa inyo ng meaning ng philosophy? Tanungin ko nga para malaman ko kung nakikinig kayo, ha? Tanungin natin si Ma'am dito sa si Ma'am Vanessa ba nandito? Ma'am Vanessa, nandiyan ka ba? Wala. Si Kagawad Marisa. Ayan, first time ko marinig boses ni Kagawad. Kagawad, para malaman ko kung nakikinig kayo, ha? Kaya tatawagin ko kayo from time to time. Kagawad. Three, two, one. Eh. Wala si Kagawad Marisa. Kagawad, nako. Again, sir, explain mo. Nandiyan ka ba? Sino yun? Sino yun? Ikaw ba yun, Kagawad? Marisa? Ikaw yun? Sige, open mo video mo para marinig ko boses mo. Nakamute ka. Nakamute ka. O, si Ma'am Robelia, patulong. What is philosophy? Naantok ako, sir. Bakit naantok? Philosophy, di ba, yung philo means love. Oh, love. Yun yung natatandaan ko, sir. It means love. Love and wisdom ba, sir? Yan, love of wisdom, love of idea. Po. Oh, so Sophie means knowledge or idea. Yun. Love sa idea. Okay? Kaya yung mga religions, thank you Sister Ofelia. Yung mga religions natin, hindi naman talaga religion yan before. Pinick up lang ng tao yung philosophy nung taong nagpakalat ng wisdom. Okay? Pag-isipan nyo, si Buddha, marami siyang mga turong magaganda na naaayon sa values, naaayon sa kautusan ng Diyos. Pero hindi niya sinasabing may Diyos. Ha? Marami siyang mga tinuturo na pinick up lang ng tao. Then later on, pinagsama-sama nila, naging Buddhism, naging religion. Napansin nyo? Di ba? Hindi naman nagsimula lahat yan sa religion. Nagsimula yan sa idea. Sa idea na pinakalat nila. Kahit doon sa Taoism, ni Lao Tzu, di ba? Idea lang yan na pinick up ng tao, kaya naging Taoism yung ibang tao na naniwala doon sa philosophy na pinakakalat or wisdom na pinakakalat ni Lao Tzu. The same with Buddha. Pinick up lang ng tao yan. Hindi yan originally religion. Naging religion na lang ang tawag later on nung dumami na sila na naniniwala doon. Okay? Kaya pag nagtanong ka nga sa isang Buddhist,
sa isang Buddhist, ang sasagot nila sa'yo, Buddhism is not a religion. It is a way of life. Yun ang isasagot nila sa'yo. Way of life. Although, pag tinanong mo naman, ni-research mo, ano ba yung pinakamalalaking religion sa buong mundo? 4 lang yung makikita mong pinakamalaking religion sa buong mundo. Christianity, Islam, Buddhism, Hinduism. Yan lang, yung 4 na yan na pinakamalalaking religion. Although napakarami pa. Pero sila yung big 4 religions sa buong mundo na napakaraming naniniwala. Ganon din naman kay Jesus Christ, di ba? Yung Christianity. Marami siyang mga tinuro, marami siyang iniwan sa tao, pero hindi religion yung kanyang tinayo. Pinick up ng tao yung kanyang mga ideas, yung kanyang mga turo, teachings, mga wisdom, pinick up ng tao, then it became Christianity. Okay? Yun po. Now, the third circle na makikita nyo dyan is about science. Science, the realm of the physical, yan po yung mga pinag-aralan nila gamit ang iba't ibang elemento na available sa kanilang paligid, no? Maging sa pag-aaral ng space, maging sa pag-aaral ng universe, maging sa pag-aaral ng mga ebidensya, ng mga archaeologies, kung totoo bang may mga nabuhay na dinosaur, di ba? Yung mga ganon. Totoo bang may nabuhay na mga tao 10,000 years ago or 5,000 years ago? So nakakakita sila ng mga ebidensya dyan sa mga theory na yan. Pag nagkaroon sila ng question, it becomes a theory na hinahanapan nila ng physical evidence. Okay? So that is science. So, alam nyo ba, itong tatlong bahagi ng mundo na dinidescribe dito sa slide na to, yung religion, philosophy, yung science, alam nyo ba, ito yung tatlong bahagi rin ng ating katawan? Tatlong bahagi ng ating katawan. Unang bahagi ng ating katawan. Naalala nyo yung pinag-alaran natin the last time? Si Kagawad Marisa, pwede ka na magsalita? Pwede ka na marinig boses mo? Kagawad? Yes, sir. Yan. Ano naalala mo sa last lesson natin tungkol sa tatlong bahagi ng katawan ng tao? Naalala mo ba? Balikan ko yung slides. Baka maalala ni Kagawad. Ito yun. Oh. Yan. The physical, the psychological, and the spiritual. No? Abraham Maslow's hierarchy of needs, nakita niya yung tatlong bahagi ng katawan ng tao na nangangailangan ng nourishment. Pero kung ako yung tatanungin ninyo, ayon sa sarili kong pag-aaral, hindi ito dapat triangle. Kasi ang pagkakapaliwanag niya rito, hierarchy. Hierarchy of needs. Kung mapapansin nyo, pagdating sa taas, yung self-actualization. This is the spiritual part of our being. Hindi sa pagtanda hinahanap yung paglapit sa Diyos. Hindi dapat kung kailan tayo tumanda, saka tayo simba ng simba. Ha? Hindi sa oras na nakatapos na tayo, marami tayong achievement, na na-recognize na tayo ng iba't ibang organisasyon, nakilala yung ating galing, husay, sa iba't ibang larangan, dami tayong plaque sa bahay, dami nating diploma sa bahay. Tapos dahil nagawa na natin lahat, wala na tayong ibang magawa kundi tumulong naman sa kapwa. Tumulong sa mga mahihirap, magsimba linggo-linggo, yung mga araw-araw pa eh. No? Ganon yung naging takbo ng buhay ng nakararami dahil sa paniniwala nila na ang spirituality ay pinakakain lang pagtungtong ng
katandaan, which is wrong, 'di ba? Anong sagot ni Jesus Christ diyan nung siya ay tinukso ng dyablo? Sabi ni Jesus, "Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao." Sabi ng demonyo sa kanya, 'di ba? "Kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mong mga bato, gawin mong tinapay ang mga batong ito." O anong sinagot niya? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ibig niya sabihin, hindi lang yung pisikal na anyo natin ang ating pinakakain. Pinakakain din dapat natin ang ating psychological part ng katawan. Pinakakain din natin ng spiritual na bagay yung ating katawan araw-araw. Kaya iko-korek ko 'tong Abraham Maslow's theory, ha, Doc Santos? Iko-korek ko 'tong theory na Yes 'to. po, sir. Oo, 'di ba? Ayusin natin. Maling-mali ito. Ipantay natin ito sa araw-araw, 'ba? Actually, we can, Doc, sige, go ahead. yes, sir. Actually, we can customize po yan according to our individual needs or kapag nga po na-reach natin yung, kasi nga tama po kayong point na hierarchy. Different po ang hierarchy to each person. Yun lang po yung view ko. Thank you. Oo, kaya lang napansin ko kasi, Doc, yung 'pag sinunod dahil sa turong ito, 'no, dahil sa turong ito, yung mentalidad na maging espiritual pagtanda, yun na ang ginagawa ngayon ng mga matatanda. Kaya laging puno ang simbahan na puro senior citizen na hindi natuklasan yung kanilang purpose sa mundo. Naghihintay na lang na matapos yung kanilang buhay, which is wrong and totally wrong. Now, what I do, 'no, personally, kung paano ko 'to ina-apply, sa umaga, prayers. Feeding of the spirit yung mga naririnig ko about the words of God, about the teachings of Jesus Christ, the idea of God about life. Yun ang fini-feed ko sa spiritual part ng aking being. And that can be 1 hour, 2 hours, paggising mo. Advisable nga na umaga, punuin mo na ng spiritual things yung katauhan mo para maging shield mo yan sa mga temptation. The whole day. Sa pagpasok ng araw, dapat shield mo yan, shielded ka ng spirituality. Spiritual nourishment ang tawag diyan. So, kung pagdating ng 8 o'clock, working time na. Oh, eto na yung physical, pangangailangan na ng physical ito. Bakit? You work because you want to nourish your physical needs. 'Di ba? Yun ang purpose ng ating pagtatrabaho para ma-sustain natin yung pangangailangan ng physical needs. And that can be 8 to 5 or half day. You can manage your time, 'di ba? Depende sa profession mo. Yung psychological needs, eto yung feeding of the mind. Feeding of our brain, yung ating pangangailangan sa kaalaman. Oo, pangangailangan na matuto. Oo. Ang pagpapalaki kasi sa atin na sinalin-salin sa atin ng ating mga nanay at tatay, lolo't lola, yung paniniwalang nandito lang tayo para kumain, matulog, at mamatay. Magbayad ng bills, mag-aral mabuti para maging empleyado, magkaroon ng magandang trabaho after. Then, hintayin mong tumanda ka at mawala sa mundo. Tapos, period. Yun lang ang sinasalin-salin nila sa atin, which is very, very wrong. Okay? Kaya kailangan itong matutunan ng mas nakararami pang Pilipino. That's why I'm writing a book
99% na yung aking aklat, lalabas na po yun. Naku, punong-puno po yun ng kaalaman at siguradong marami pa kayong matututunan do'n at baka maging ano pa ito, maging textbook pa 'to sa eskuwelahan, eh. Which I also pray para maituro sa mga bata sa kanilang murang edad yung tamang mentalidad. Okay? Let's move on. World history. Ito yung pinakapaborito kong subject nung ako ay high school. At dumating din sa oras na gusto kong magturo ng history paglaki ko, sabi ko noon. Gusto ko ituro ito. Very fascinating, no? Na matutunan yung history. Bakit kailangan natin pag-usapan ito? Dahil dito natin natutunan na kung saan nagmula ang sibilisasyon, saan nagsimula ang tao, at kasama na diyan yung turo na pagdudahan mo ang iyong existence. Kasama diyan sa turo yung pagdudahan mo ang iyong pinanggalingan, no? At kasama diyan sa turo, sa history, yung pagdudahan mo ang iyong kakayahan, ang iyong abilidad bilang tao. Kasama yan sa turo sa world history. Okay? Kaya makikita nyo later on, ano ang epekto sa tao kapag naturuan ka ng maling impormasyon. Napakalaki ng epekto nito sa bawat tao kapag nakatanggap, naka-absorb, nakarinig ng paulit-ulit ng maling impormasyon at pumasok sa subconscious mind ng tao. Alam ng mga scientists yan. Lalong alam ng mga colonizers yan kung saan aatake para ma-maintain na sunod lang ng sunod sa kanila yung mga taong maaabutan nila sa mga bansang sasakupin nila. They have to maintain the ignorance of the people para sunod-sunuran lang sila sa kanila. Yun po ang susi na natuklasan nila, na naintindihan nila dahil nauna nilang naintindihan. Kapag ignorante ang tao, yan ay sunod-sunuran lamang sa iyo. They discovered that from the Bible. Hindi lang nila sinasabi sa inyo. They discovered that recipe from the Bible. Kaya they have to maintain yung kanilang superiority over those people na hindi puti. Okay? So, ang ating history ay siyang naghubog ng ating karakter ngayon. Kaya alam niyo, pag nagtuturo ako ng pre-marriage counseling, hindi ko maiwasan, hindi kaya ng dibdib ko na ihiwalay yung pinanggalingan ng marriage. Hindi kaya eh. Kasi saan ka kukuha ng reference kundi sa scientist kapag hindi mo ginamit yung Bible sa pagtuturo ng marriage. Sa science ka kukuha. Eh ang scientific findings sa aking observation, may tama at may mali. Imagine mong sabihin tayo kung saan tayo galing. Galing daw tayo sa Big Bang or galing tayo sa unggoy na dahan-dahan naging salamander, na dahan-dahan naging Neanderthal man, no? Tawagin nila na mga nakatira sa kuweba. Oh, binigay nila yung pagtuturo na yan para mailihis tayo sa totoo. Kaya ang science, pwedeng magturo yan ng tama at mali. Tandaan niyo yun. Ang science, pwedeng magturo ng tama o mali. Pero ang Bible, never yan nagturo ng mali. Lahat ng laman niyan ay tama. Accurate information. Okay? So, let's look back to find the truth about marriage, family, and relationship from the beginning. 4 na era daw ang ating history. Anong era yan? Prehistory,
Nandiyan ang The Big Bang, tingnan niyo, kasasabi ko lang, nagmula daw ang ating sangkatauhan sa Big Bang na isang bolang malaki na sumabog at dahan-dahang nag-put in place. Aba, ayos yun, Puwede naman for the sake of argument, puwede nating pagtiwalaan na paano naposisyon sa ganitong posisyon itong isang planeta. Paano napuwesto dito yung moon, paano napuwesto dito yung araw, 'di ba? For the sake of argument, sige. Mapapansin mo parang may nagpapatakbo, parang may naglalagay, 'di ba? Kasi natuklasan din nila later on na natatantya nila kung anong oras ka darating sa moon o anong taon ka darating doon 'pag pumunta ka doon sa planeta. Computed na nila, calculated na, Oh, hindi nagbabago 'yun. Kaya kahit na sabihin nilang Big Bang, merong isang naglalagay, may nag-o-organize, okey? Emergence of humans, sabi dito, sa pangalawa, under the prehistory. Emergence of humans, 'yan. Then sumunod yung tools, spoken language, then agriculture. Natututo na ang tao na gumawa ng mga tools para mapadali ang trabaho at matuto ng mga pananalita at yung pagtatanim, okey? Yan naman talaga ang unang magagawa ng tao, yung agriculture, pagtatanim. Sumunod na era ay yung ancient times, na kung saan makikita niyo yung civilization arises in Mesopotamia. Alam niyo ba kung nasaan yung Mesopotamia ngayon? Alam mo yan, Sister Ophelia? Alam mo kung nasaan yung Mesopotamia? Hindi na, sir. Nakalimutan mo na, Ano siguro yan, sir? sa Mga Iraq. India? Iraq yan, Oh, Iraq, okey? Kaya yung mga archaeologists, pinagpapalagay nila na ang Garden of Eden ay nandiyan sa Mesopotamia. Bakit? Kasi nandiyan yung 4 na rivers existing pa until now, yung Euphrates River, Tigris, balikan mo Sister Ophelia yung Genesis, yung 4 na rivers. Nandun sa chapter 2 ng Genesis. So diyan nila pinagpapalagay yung Garden of Eden. But they cannot find the garden itself. Bakit? Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Because the Garden of Eden is an environment. It's an environment created by God. Kung saan nandun yung marriage. Kaya ang marriage ay magwo-work lang within the boundaries of the Garden of Eden before they declared rebellion. Alam niyo ba yung rebellion sa Hebrew? Yun yung kahulugan ng sin. Sin in Hebrew means rebellion. Okay? Kaya nung ang tagal-tagal kong relihiyoso, ang tagal-tagal kong nagsasama kung saan-saang religion, hindi nila tinuturo 'to. Sa sariling pag-aaral ko natuklasan, 'no? It will not work for their interest, yung matutunan mo 'tong ganito, So, marriage, since it was created in the Garden of Eden, marriage will only work kapag sinunod mo ang design mismo ng Diyos sa marriage. Okay? Ano naman ang meaning ng Garden of Eden? Alam niyo ba ang meaning ng garden sa Hebrew? That means order. Ang opposite ng garden is a bush. Bush, yung matataas yung halaman, hindi trim, walang gardener, no? Mara ang ang isang halamanan na walang gardener, ang tawag ay bush. Okay? Ang isang halamanan na may gardener, na nag-aayos, nagti-trim, etc., ang tawag diyan ay order. Organized, pagiging organized, order sa Hebrew.
Okay? Eden. Anong kahulugan ng Eden? Eden means spot in Hebrew. Spot for the moment kung saan nandun ang presence ng Diyos. Spot sa mundo kung saan nandun ang influence ng Diyos sa loob ng Garden of Eden. Yun po ang meaning ng Garden of Eden. Hindi po yan aktual na halamanan na may makikita kang iba't ibang halaman. Okay? Kaya tuwan-tuwa ako na maintindihan ko lahat ito eh. At lalo ako natuwa, lalo ako na-excite na ituro ito sa lahat dahil hindi ko ito natutunan sa mga religions na sinamahan ko. Okay? Kaya maintindihan mo na kapag Thank ang you din, sir. marriage, ha? Yes, sister? Thank you din, sir. Kasi talaga ako dati akala ko ano siya, yung typical na garden, 'di ba? Si Adan at saka si Eva, 'di Mm. ba? Sa Garden of Eden. So, medyo Oo. mas nawa na ako ngayon kung bakit din may may yung presensya, yung meaning ng Garden of Eden. Mas parang Yes. ko pala siya talagang mai-connect sa yung orderliness ng marriage. Tsaka yung Yes. bush. Oo, 'di ba? Ang ganda, ang sarap matutunan yung mga bagay na galing sa Diyos. Hindi ito naituturo ng science. Kaya if you want to know the truth, you just go back from the beginning. And the beginning language was Hebrew. At the time the Bible was written. Okay? Oh, sumunod diyan ay Egypt of the Pharaohs. Maraming taon na lumilipas niyan, libo-libong taon 'yan kasi naipon yung mga salinlahi ng tao na ginawang slaves ng mga Pharaoh, na yun pala yung nation of Israel, na ginawang tagagawa ng mga pyramid sa Egypt. Sila yun. Until one day na dumadami na kasi yung mga slaves ng mga Pharaoh, naisip na lang ipapatay lahat ng baby. Nasa world history din yan. Nag-alala yung Pharaoh, pati mga advisor niya, na pag dumami itong mga slaves natin, tapos nagkakabuntisan sila, lumalaki yung pamilya nila, masasapawan tayong mga Egyptians at pwede silang mag-take over sa ating gobyerno. Natakot sila doon sa pag-iisip na yon. Kaya ang ginawa ng king, si Ramesses II, ay inutos niyang ipapatay lahat ng bata. Lahat ng sanggol. Pinahanap niya door to door. Panoorin niyo yung Ten Commandments or Moses na movie. At si Moses, ang ginawa ng nanay, nilagay sa basket, no? Baby Moses nilagay sa basket at itinakas, ipinaanod ng kapatid niya, may kapatid siyang babae, si Moses eh. Pinaanod sa ilog, leading to the palace, leading to the Pharaoh. Habang nandun sa ilog yung anak ni Pharaoh na babae, nakita nila yung basket, nakita nila yung baby, natuwa yung anak ng Pharaoh na babae dun sa baby Moses, kinuha niya, inalagaan niya. Pero sabi niya, hindi ko maalagaan ito. Alam niyo kung ano nangyari sumunod? Sabi nung kapatid ni Moses na nakasunod dun sa basket, sinusundan niya eh. Sinabihan niya yung anak ng Pharaoh na meron akong kilala na maaring mag-alaga sa kanya. Kasi alam nung anak ng Pharaoh na babae na hindi niya maasikaso mag-alaga ng bata. So, sabi nung kapatid ni Moses na dalagita, meron po akong kilala na pwedeng mag-alaga diyan at siguradong hindi po siya pababayaan. So, di eto na. Ang sinasabi palang mag-aalaga kay Moses ay yun din mismong nanay niya. So pinaalaga sa nanay niya, sa kasunduan, ang kasunduan ay pag malaki na yan,
nasa sapat ng gulang, mga siguro mga 10, 12 years old, ay dadalhin mo siya dito sa palasyo at ako na yung magte-take over. Dito na siya titira. So yun ang naging agreement nila. Kaya lumaki si Moses sa palace na meron pa siyang karibal na prinsipe. So naging anak siya ng Pharaoh, o prince siya, tapos may isa pang prince na anak din ng Pharaoh. Kaya dalawa sila. Dalawa silang prince na next in line to the throne. That's why, kung maalala nyo, merong movie na nagawa na ang tawag ay The Prince of Egypt. Kasi prince siya talaga eh. Next in line to the throne siya dahil inangkin na siyang anak ng Pharaoh. So, alam nyo ba na sa Egypt, unang naimbento ang papel? Mga Ano daw? mga Egyptians ang unang nakaimbento ng papel na ang tawag ay, ano tawag? Oh, Sister Rofi, naalala mo? Hindi rin po, Dok. Papyrus. Papyrus or papyrus. Natutunan ni Moses sa palasyo ang paggawa ng papel. Kaya makikita mo yung movement ng Diyos, ano? Ang galing. Talagang pinaghahandaan niya yung mga susunod na mangyayari. Ganyan ka-organize ang ating Diyos. Bakit hindi natin kayang maging organized sa buhay natin? Di ba? Banat lang tayo ng banat eh. Dahil sa emotions, yung ating pinaiiral eh. So, ipaunawa natin yan sa lahat ng ating nakakausap. Ganyan kahalaga ang pagiging organized sa buhay. Huwag mag-aasawa kung hindi ready. Okay? Huwag mag-aasawa kung hindi kaya. Kaya nga, it became very crucial or necessary for us marriage counselors to tell them ahead kung ano yung mga responsibilities attached to the marriage. Nakita nyo? Di ba? It became very necessary for them to know the things that they will do and they should do during the marriage. Okay? So, yung mga sumunod na pangyayari dyan, alam nyo na anong nangyari. After na malumaki si Moses, dinala niya yung I think, almost 1 million people to the desert. Hinakot niya at doon naibigay yung 10 Commandments. Kasi wala pang written law at the time na umiiral ang mga Egyptian sa Pharaoh na kingdoms. Wala pang written law. Kaya kinailangang isulat ito ng Diyos para maging permanente at hindi na siya makikipagtalo sa tao. No? At alam niyo kung ano ang nangyari sa kanila habang sila ay nasa wilderness? For 40 years, yung promised land na Israel ay hindi nila narating for 40 years. Bakit kaya? Dahil hindi nagbago yung kanilang mentalidad. Lahat ng milagro, lahat ng miracle, no? Lahat ng uri ng miracle na hindi mo nakikita ay pinakita lahat ng Diyos sa kanila. Yung bang paggising nila, meron ng mana na umuulan sa langit para makakain sila kasi wilderness eh, walang tanim eh. O, wala rin silang mainom na tubig. Inutusan lang si Moses na pukpukin yung isang bato, may lalabas na tubig. Lahat ng milagro, ginawa ng Diyos doon para mabago lang yung kanilang mentality, maniwala sa Kanya. Pero hindi pa rin naniwala. Pag may sakit sila, alam niyo ba kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa kanila? Titingin lang sila doon sa isang yung symbol ng ahas. 'Di ba Doc Santos, 'di ba yung symbol ng medicine yung ahas na nakatali? Tama ba? Ahas ba 'yon?
Yes po, snake po siya ng na nasa parang emblem. Oo, nakatali sa isang ano, 'di ba? Parang kahoy. Galing yan sa Bible. Diyan yan unang naganap. Inuto. Yes po, correct po kayo. Oho, lahat ng may sakit ay titingin lang doon sa ahas sa sa symbol na yon, then gagaling na sila. Just imagine that miracle na binibigay sa kanila ng Diyos habang kapiling nila. So for 40 years, puro sila reklamo, puro sila mga gustong-gusto nila bumalik sa Egypt. Alam niyo ba kung ano sinasabi nila? Doon mayroong libreng pagkain. Masarap yung peanut butter, masarap yung pinapakain nila sa amin mga prutas. Ganun yung reklamo na binibigay lagi ng mga tao sa Diyos noong time na yon. Oh, just imagine the kind of mentality na for 40 years, kahit magkapitbahay lang yung Egypt tsaka Israel, hindi nila narating. Pinaikot-ikot lang pala sila ng Diyos for 40 years sa wilderness. Anong reason? Bakit hindi nila narating ang Israel? Because of the mentality na hindi nila mabago-bago. Ano yun? Yung mentality of slavery na ramdam pa rin nila yung pagiging slave mentality kahit na inilis na sila ng Diyos doon dahil na-develop sila to become slaves. Magmula bata na merong superior sa kanila na yung kakayahan nila ay hindi, yung kakayahan ng mga namumuno ay hindi nila kakayahan. Pinagduda sila sa kanilang kakayahan. Na yung mga mapuputi lang, yung mga mayayaman lang, ang may karapatan na mamuno sa mundo. So, dala-dala nila yung mentalidad na yan for 40 years. Kaya alam mo kung kailan nabago yung 40 years? Nang lumabas na ang isang batang nagngangalang Joshua. Si Joshua ay hindi lumaki sa slavery. Wala siyang mentalidad ng pagiging slave. Hinintay ng Diyos yan na lumaki si Joshua. Siya yung naging sumunod na propeta na kinakausap ng Diyos para marating yung promised land na Israel. And the rest is history. Napakasarap pag-aralan. Dahil masusundan mo ang iyong pinanggalingan. Masusundan mo kung bakit ka ganito ngayon. Okay? Okay? Kaya yung 40 years, alam niyo ba kung anong ibig sabihin yan sa Hebrew? 40 years. 40, yung 40, yung salitang 40. Pati si Jesus Christ, di ba, 40 days and 40 nights. May kahulugan yung 40 sa Diyos. Yung 40 years represents a generation. Generation, yung 40 years. Kaya nung mag-pandemic, pinag-aralan ko yung ating takbo ng gobyerno. Pinalayas si Marcos sa Malacanang taong 1985. 86. People Power, 1986, Revolution. From 1986, binilang ko, nakaka 36 years na tayo. 4 na taon na lang. Isang generation na tayo. Kaya it became very necessary for me to find out this truth para naman yung mga susunod na generation natin ay may mga tamang mentalidad na. Oh, tamang mentalidad na. Okay? So, ganun kahalaga yung pagtuturo ng tamang turo sa mga tao. Okay? Next slide. In the beginning, there were kingdoms. A kingdom is a piece of land that is ruled by a king or a queen. King, pa-mute mo na, Sister Rafi.
A kingdom is a piece of land that is ruled by a king or queen. Kaya parehong may kakayahan yung babae at lalaki na mamuno. Okay? Parehong may power, may talino, may galing na binigay. Kaya lang, pag nag-asawa, nagbabago ang sistema. Nagbabago ang setup. Yun ang kailangan maintindihan ng bawat mag-asawa. Na hindi magkapareho ang pagkakagawa sa katawan ng babae at lalaki. Inside and out. Napapansin niyo naman siguro yun. Merong pagkakaiba. Pwede nating masabi na psychologically pantay, parehong pwedeng maging presidente ng bansa, parehong pwedeng maging leader ng isang kumpanya or organisasyon. Pero pag yan, nagsama ang dugo, marami nang mangyayari sa loob ng katawan. Lalo na sa babae. Okay? Malilimitahan na yung kanyang dating nagagawa. Physically. Okay? Malilimitahan na. What else? A kingdom is a piece of land that is ruled by a king or a queen. A kingdom is often called monarchy, which means that one person, usually inheriting their position by birth or marriage, is the leader or head of state. Kingdoms are one of the earliest types of societies on earth, dating back thousands of years. There have been hundreds, if not thousands, of different kingdoms throughout history. Early kingdoms, yung first kingdom daw ay na-established about 3000 BCE in Sumeria, no? Sumerians. And Egypt. Sumer was a kingdom that existed between the Tigris and Euphrates rivers in modern Iraq. Oh, ito na oh. Mr. Rofi, oh. Modern Iraq. Ayan yung 4 na rivers. So later on, naging Sumerians na sila. Sila yung nag-develop ng unang written language because available na ang papel at that time na isusulat na nila. And undertook complicated construction projects such as irrigation canals and large temples called ziggurats. No? Nasa history page ito, mababasa niyo doon. Masarap talaga pag-aralan ng history. Now, only kingdom governments colonize. Ang etymology ng kingdom ay from the word king with a dominion. Dominion, yan yung word na makikita mo sa Genesis chapter 1. Anong sabi ng Diyos sa tao? Genesis chapter 1 verse 26. Let us create man according to our own image and let them have dominion over the fish of the air, the fowls of the sea, blah, blah, etc., etc. Hindi kasama dyan ang pag-dominate sa kapwa human being. Yun ang kailangan nyong malaman na katotohanan today. Kaya anything na nagdi-dictate sa iyong kalooban, anything na nag-i-influence sa iyong desisyon, yan po ay ungodly. Okay? Pag may religion na nagsabi sa iyong iboto natin ito, magkaisa tayong iboto ito, that is ungodly. Because it is dictating upon the human will. Bawal po yan sa Diyos. Ang diktahan, ang desisyon ng kapwa mo tao. Okay? Iba naman yung pamilya. Pag pinag-usapan ng marriage at pamilya, mamaya i-address po natin yan. Baka iniisip nyo, paano po yung mag-asawa? Paano yung husband na nagdo-dominate sa wife? Pag-usapan natin mamaya yan para mas malinawan kayo. Okay? So the greatest kingdom among them all is the Roman Empire. Narinig na ni Doktor sa aking Baguio lecture, pero i-shortcut ko na lang. At para na rin sa kaalaman ni Rofelia at ni Kagawad, ang Roman Empire ay magaling sa labanan, sa bakbakan. They are the greatest military power on earth. Nag-aaral talaga lang yung mga yan kung paano pumatay
Pinag-aaralan nila kung ilang latigo na may pako ang puwedeng ibigay sa tao bago mamatay. Alam nila 'yun kung ilang hampas. Kaya alam nila kung mabubuhay ka pa kung 10 hampas lang. Oh, kaya yung paghampas kay Jesus Christ limitado 'yun, eh, kasi ikamamatay niya 'yun, eh, 'pag dumating doon sa limit. Kasi dadalhin pa siya sa krus. Oh, pinag-aralan nila 'yan kung paano pumatay. Okay, kung ilang latay, ilang palo ang kailangan sa isang tao, they studied well about that. Pero ang hindi nila napag-aralan ay kung paano i-preserve ang kaisipan or psychological part ng isang tao. Yun ang hindi nila napag-aralan. Kaya when they invaded Greece, naku, eto na. Yung the thinkers, eto yung sibilisasyon na walang ibang ginawa ang mga tao dito kundi mag-isip, mag-isip, mag-observe, mag-aral, at mag-analyze. Kaya sila yung nagbigay ng knowledge sa atin na mayroong iba't ibang gods, no? Small g. Different gods, God of speed, God of love, God of medicine, iba-ibang gods, small gods. Sila yun. Dahil nakita nila na may mga taong magaling sa bawat field, mahusay sa field ng paggamot, mahusay sa field ng pagtakbo, no? Bilang atleta. Merong silang nakitang tao na mahusay sa pakikipaglaban, no? God of Mars ang tawag nila doon. God of Beauty na si Venus, doon yan galing sa mga ideologies ng Greek people which are called the thinkers. Kaya when they invaded Greece, kailangan magmukhang Rome yung Greece, kailangan gibain lahat ng structures at magmukhang Rome yung lugar. Hiniba nila lahat pero naiwan ang library. Hindi nila giniba ang library, hindi nila sinunog ang mga sinulat ng mga Greek thinkers. At diyan din nagmula yung paniniwala nila sa pagan, sa anito, sa mga sculpture na dinidiyos. Diyan galing yan. Diyan nag-umpisa yung paniniwala na pwede kang gumawa ng statue para sa isang dinidiyos mo. Kaya yung mga sundalo diyan sa Roman Empire, may mga baong maliliit na estatwa yan or may mga altar silang ginagawa na kapag warrior ka or army ka, yun ang guide mo, yun ang Diyos mo. Dala-dala nila yung paniniwala na yun. Okay? Kasi syempre sa oras na mamamatay ka na, sino nang tatakbuhan mo, o di ba? Kahit na anong galing mo, o kung naipit ka na, corner ka na, sino nang tatakbuhan mo? Okay? O, ang nasa isip na ng tao ay yung isang supernatural being na magliligtas sa kanya sa oras ng nagigipit na siya at matatalo na siya ng kalaban. Okay? Tatawag na sa isang spiritual being. Gumagana na bigla yung spiritual side ng tao. Naghahanap na ng tulong. Okay? Parang 911 yun eh. Okay. So, the Greek contributed a lot to our society, to the world. In fact, yung Western world, ang pinagkukunan daw nila ng influence ay galing dito sa mga Greek. Kaya yung mga studies ni Socrates, siya daw yung kinikilalang nag-influence ng Western world ngayon. Kasi from Socrates,
meron siyang estudyante na ang pangalan ay, sino ang estudyante ni ano, ni Socrates? Sige nga, Sister Roffy, kilala mo? Kailangan ko Sir? sinong estudyante ni Socrates? Sino? Si Plato. Plato. Na minsan ang tawag ko dati Plato eh. Plato. Okay? Si Plato, mayamang anak yan. Lagi niyang kasama si Socrates. Lahat ng naririnig niya kay Socrates, siya yung nag-record. Walang sinusulat si Socrates. Siya mismo yung nagsusulat, si Plato. Naka-record lahat yan. Lahat ng natutunan niya. Kaya nagalit yung Greek government kay Socrates dahil nilalason daw niya ang isip ng mga kabataan. Oo, kaya kinulong yan si Socrates. Hanggang sa sinabihan siya, anong gusto mo? Patayin ka namin o iinumin mo lang tong lason na to? O, ininom niya yung lason para hindi masakit yung kanyang pagkamatay. Okay? Next to Plato is Aristotle. And the rest is history. Okay? So our world, yung Roman Empire na yan na namuno sa buong mundo, na sinasabi nilang sila yung leader ng mundo. Sila yung may paniniwala na inassign ng Diyos sa mundo dahil iba yung itsura nila, mapuputi sila, matatangkad sila, ang gagwapo nila. Sila yung pinili ng Diyos na mamuno sa mundo. Dahil sa paniniwalang yan, dahil nababasa nila doon sa Bible, hindi nila yan tinuturo sa mga bansang sinasakop nila. Sila lang yung nakakaalam niya. At para maniwala ang tao sa bawat sinasabi nila, kailangang merong theology. Yung idea na sinasabi nila na sila yung inatasan ng Diyos na maging leader sa mundo, yung ideology na yan must be supported by a theology. And they have to bring the religion sa bawat pag-ikot nila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dala-dala nila yan, yung simbahan. Na siyang may dala-dala ng Biblia. Okay? Na sila lang yung nakakaintindi. Sila lang yung nakakabasa eh. Bit-bit nila yan, yung religion. Sa lahat ng pupunta nilang lugar. Kaya nung ma-divide sa 10 bansa ang Rome, yung pampito na nakikita nyo dito ay siyang nakarating sa Pilipinas. The Visigoths or the Spain. March 16, 1521, dumating ang isang Portuguese na nagngangalang si Ferdinand Magellan. Bakit Portuguese siya at hindi Spaniards, but hindi Spanish? Because hindi siya sinuportahan ng Kingdom of Portugal, no? Yung panglima dito sa listahan. Hindi sinuportahan yung kanyang pagbabiyahe. Ang nagbigay ng suporta sa kanya ay yung kaharian ng Espanya na si King Philip and Sofia yata yung Queen Sofia, kung di ako nagkakamali. So yun ang sumuporta sa kanyang biyahe. Gumawa sila ng barko, pinuhunanan, binigyan sa ng mga tao. Kaya the rest is history again. Okay? Alam niyo na ang sumunod na nangyari. Oh, nagkaroon ng unang misa sa Limasawa. Kasama ang mga religion. Ang religion na nakilala natin bilang Roman Catholic Church. So we cannot tamper first law. Ano ba yung first law? Na sabi ko na sa inyo kanina na permanente ito. Kaya they are called statutes. Yung panahon ni Moses na ibinigay ng Diyos yung 10 utos, lumabas yun dahil nangyayari na. No? Lumabas, isinulat ang 10 Commandments dahil nagaganap na sa mga Israelites
yung mga bagay na yun. Dahil ang unang pundasyon ng isang bansa para maging matino ay batas. Kaya yun ang unang ginawa ng Diyos nung kinuha niya yung mga slaves from Egypt. Anong una niyang ginawa? Nag-set up siya ng batas. To create a nation, kailangang i-set up ang mga batas. Kaya nabuo yung 10 utos na tinawag natin 10 Commandments. So, these are first law na hindi natin pwedeng i-negotiate, i-debate, or bigyan ng kondisyon. Alam niyo ba ang mga sumunod na nangyari after giving the 10 Commandments? Naku, dumami yan. Hanggang sa umabot ng 600 law. 600, dinagdagan ng mga tao yan. Dahil dumating yung time na hindi na nila nakakausap ang Diyos. Na tinatawag sa history na Dark Ages. Dark Ages. Hindi na makita yung Bible na yan kung nasaan. Tinago. May nagtago kasi lumitaw uli eh. 'Di ba? Na-recover eh. Kasi kung nawala talaga yan, eh wala tayong makikilalang Bible today. Ibig sabihin, tinago lang. Okay? At natuklasan uli, lumabas uli. So, ang laman ng Bible are first law. They are permanent. Lahat po ng sinabi ng Diyos diyan, bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos ay mga batas. Non-negotiable yan. Hindi yan pwedeng bigyan ng kondisyon. At hindi nagpapaliwanag ang Diyos. Hindi nagpapaliwanag ang hari. Tandaan natin yan. Lahat ng kingdom na pinamumunuan ng mga kings, hindi po yan nagpapaliwanag. Okay? Walang explanation. Ang gagawin mo lang ay what? Ang gagawin mo lang ay what? Kagawad. Diyan ka pa? Diyan ka pa, kagawad? Yes, sir. Ang gagawin mo lang ay what? Pag-utos ng hari. Sumunod po. Sumunod. Galing ni kagawad, very good. At matututunan nyo rin ngayon, bago tayo magtapos, na ang totoong kahulugan ng iglesia o simbahan ay Senate, Ecclesia. O, tandaan natin na galing sa Greek, most of our language, most of our words. Okay? Ang kahulugan, tunay na kahulugan ng simbahan, Ecclesia sa Greek. Ecclesia, yun ang original word niyan sa Greek. Which means Senate. Senado. At ano ang papel ng Senado nung panahon ng Roman Empire? Ang papel ng Senado ay iparating sa mga tao ang kagustuhan ng hari. Ang utos ni Julius Caesar. Iparating, iutos yung mind of the king sa mga tao. Kaya yung Senate body, hindi yan mga tagapayo. Kukonsultahin sila. Yes. Pero at the end of the day, yung emperor pa rin ang magbibigay ng kautusan. Ipapasa lang niya sa Senate for enforcement, for implementation. Okay? So yun ang original setup. Kaya nangyari sa atin ngayon, yung simbahan, dahil nahati na sa iba't ibang paniniwala, hiniwalay ng gobyerno yung simbahan. Dahil sa history, nakikita na ang gulo-gulo daw. Paano naging magulo? Dahil ang original na plano ng Diyos para maging maayos ang isang bansa, mayroong gobyerno at mayroong
simbahan na magka-partner dapat yan sa pagpapatupad ng batas. Ang namumuno sa gobyerno noon ay hari at mga pari. May mga pari na nung panahon ng Old Testament. Pero ang trabaho ng pari ay ipaalam sa mga tao yung will of God. Ang trabaho ng hari ay i-manage yung pangailangan ng mga tao sa kanya nasasakupan. Sisiguraduhin may makakain sila, sisiguraduhin maayos ang buhay nila. Yan po ang setup originally ng gobyerno ng Diyos at ng tao. Magka-partner dapat yan. Pero anong ginawa ng Western world? Pinakilala sa atin yung demokrasya. Bakit naging demokrasya tayo? Bit-bit yan ng mga Amerikano. Bakit binitbit ng mga Amerikano? Saan nila natutunan yan? Mula sa British na unang sumakop sa kanila. Oh, naalala nyo to, oh? Sino yung sumakop sa Amerika? Yan, oh. Pangalawa, na mula sa Roman Empire, na tinatawag nating Anglo-Saxons, na sila ngayon ay English people, mga British. Natutuwa ba kayo sa natututunan nyo ngayon? Ha? Yes, sir. Yes, sir. Oh, di ba? Mas lumilinaw na. Oh. Dahil diyan, bit-bit yan ng mga British from the Roman Empire, yung democracy from the Greek people na kinuha nila from the library ng mga Greek people. Na meron daw inherent right ang bawat human being na mamili, bumoto ng leader na gusto niya. Kasi pag sa kingdom ka nakatira, wala kang choice. Sunod ka lang ng sunod. Eh kaso, ang daming umabusong hari. Lumalampas na sa kanilang authority. Pumapatay na ng tao. Pumapatay na ng mga bata. Oh. Hindi na tama. Wala nagko-correct sa kanila. Bakit? Wala pang United Nations. Walang United Nations na magko-correct sa isang umaabusong leader. Oh, kaya tingnan nyo, bantay ng bantay yung United Nations kay Duterte. Sita ng sita sa mga nangyayari ng panahon niya. Oh, wala pang United Nations noon, walang nagko-correct sa mga hari. Kaya ito na, dahil permanente ang batas na first law na unang ginawa ng Diyos na dapat hanggang ngayon naman permanente yan eh. 'Di ba? Hindi lang inaamin ng ibang bansa na ginamit nila yan sa kanilang mga konstitusyon. Oo, bakit? Hindi na ba applicable yung nasa Ten Commandments? Hindi na ba applicable na huwag kang papatay? Oh, hindi na ba applicable today na huwag kang mangangalunya? Ha? Hindi na ba applicable today yung utos na huwag kang magnanakaw? Oh, sa kanya lahat galing yun. Sa Diyos. Kaya yung estatwa, ang tawag sa kanila ay, kaya sila tinawag na estatwa dahil sila ay permanente na. Umulan, bumagyo, lumindol, nakatayo pa rin yan. Diyan po tinutulad ang ating law. Kapag nagbasa ka ng constitution natin, mababasa mo din yung salitang statutes because they are permanent. Kapag naisulat na sa Kongreso, halimbawa, at naiprint na yung batas, yung Republic Act or whatever, yan ay permanente na unless baguhin nila later on. Kaya nga, may good and bad na binibigay ang demokrasya. May good and bad. Kasi demokrasya, from the word Greek, demo, means the people. Krasia means the rights of the people. From the Greek word yan. Pag democratic ang isang bansa, inihiwalay ang religion. Ba't mo inihiwalay ang religion? Iba naman yung God. Di ba?
Kaya hindi dapat hinihiwalay yung God sa mga batas na ginagawa sa Kongreso. Hindi naman ibig sabihin na religion, nandoon yung Diyos sa loob ng religion. Hindi po totoo yun. Hindi po tama yun. Wala sa loob ng religion ang Diyos. At hindi siya nagtayo ng religion ever since. Supposed to be ang religion na yan talaga ang magbabalik sa mga tao sa Diyos. Eh ano ba nangyayari sa atin ngayon? Hindi naman ganoon ang nangyayari. Di ba? Naging pagtuturo yung paano bumalik sa heaven. Na imbes na ma-enjoy natin ang buhay, ang tinuturo nila ay mag-prepare to live with God forever. Na walang bayaran, walang sakit. Narinig niyo ba yun? Oh. Kaya galit na galit si Jose Rizal eh. Basahin niyo yung kanyang essay, The Indolence of the Filipino, yung kanyang essay. Nandun lahat yung mga nirereklamo niya. Tinuturuan niyo maging tamad yung mga Pilipino. Sa eskwelahan, hindi daw tayo tinuturuan ng agriculture. Kaya hindi marunong magtanim ang mga Pilipino. Kung paano unlad ang buhay, hindi tinuturo. Ano niyo ang tinuturo doon? Paulit-ulit na dasal. Sabi niya doon sa kanyang essay. Kaya walang umuunlad na Pilipino. Si Jose Rizal, mayaman, may pera. Nakapag-aral siya sa ibang bansa. Hindi siya dito nag-aaral. Kaya natutuklasan niya. Oh, nakaka-travel siya eh. Mayaman eh, may kaya eh. May kabuhayan yung kanilang pamilya. Oh, kaya pag-aralan niyo yung mga sinulat ni Rizal, maiintindihan niyo yung sakripisyong ginawa niya para sa ating lahat. Pero mukhang hindi na totoo yung sinabi niyang nasa kabataan yung pag-asa ng bayan. Mukhang hindi na totoo yun eh. 'Di ba? Hindi na totoo kasi kabataan na yung problema natin ngayon eh. Yung mga crime. Oh, gumawa pa ng batas na naglilimit sa kanilang accountability. 'Di ba? Pag sa ganitong edad, hindi mo siya pwedeng ikulong. Nagamit bigla ng mga sindikato 'yan. Ha? Tingnan niyo yung ating crimes, kung sino mga may gawa. Halos mga kabataan. Galing saan? Galing sa mga mahihirap na pamilya. Bakit sila mahirap? Kasi ignorante. Hindi nag-aaral, hindi natuturuan ng tama. Time check, it's 4 o'clock, 4:05. Open forum sa mga natutunan nyo today. Yung mga susunod na slides naman na ay may kinalaman na sa law na na-explain ko na sa inyo lahat kanina, yung kaibahan ng batas na gawa ng tao at batas na gawa ng Diyos, which are called supreme, superior, or natural law. Pag natural law, hindi natin pwede yan pakialaman. Hindi pwedeng baguhin. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo na pag pinakialaman mo yung katawan mo at pumayag tayo sa same-sex marriage, hindi tayo nagsalita, ay isang araw mawawala yung Pilipino sa mapa. Oh, makikita nyo may mga lahi sa 10 kaharian na divide yan, no? Yung 8, 9, 10 naging extinct yan. Nawala yan lahi na yan. Nabura sa mapa. Because of what? Because of immorality. Na kahit hindi mo yan lusubin, hindi mo yan paulanan ng bala o ng apoy, naubos yung kanilang lahi dahil sa immorality. Okay? So the moment na nagkaroon tayo ng mga batas, nadagdagan pa tayo ng mga batas na hindi naka-align sa concept ng Diyos, wala tayong aasahang magandang generation
for the next 40 years? Wala. Dahan-dahan na tayo magiging mixed race. Lahat ng Pilipina mag-aasawa ng foreigner. Yung mga Pilipinong lalaki, may iwang single, tatanda, mamamatay. Hindi na mapapalitan. Dahan-dahan yan. Okay? Yan po ang resulta kapag ang isang bansa ay gumawa ng mga batas na hindi naaayon sa batas ng Diyos. Tingnan nyo ang Amerika. Kailanman, hindi yan nabibilang sa mga bansang happiest nation. Alala niyo yun, Doc, yung diniscuss natin sa Baguio, yung mga happiest countries. Wala doon yung US. US has the highest crime all the time. O lahat ng mga maiisip nilang karapatan nila, ginagawa nila. Yung karapatan na makipag-sex sa animal, o karapatan na magsama ang parehong lalaki, parehong babae, o paano na pag meron na tayo niyan? Tapos, tumahimik lang yung simbahan. Doon lang sa konstitusyon, nanahimik ang simbahan natin eh. Bakit? Nagpasok ng mga komunista sa Congress. Ang kultura nagsisimula sa batas. Doon lahat nagsisimula yan. Kaya yun ang unang-unang ginawa ng Diyos sa Israelites. Batas muna yung inuna niya. At alam niyo kung ano yung priority doon sa batas na ginawa niya? All about Him. Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Ayan, yung hindi pinaglaban ng simbahan nung mag-people power tayo. Hindi yan naging priority. Bakit ka nagpasok ng mga taong may ideology ng walang Diyos? Nilagay natin sa Kongreso. Ginawa nating mambabatas, mga party list representatives na ang ideology is a kind of government without God. And they are the communist people na nandoon ngayon sa Kongreso natin, na pinapalitan lahat ng batas natin. Binabago lahat. Removing God in the equation. Kaya nanggigigil ako eh. Nakapirma yung mga taga-simbahan natin doon sa konstitusyon. O, i-check nyo kung sino yung mga nandoon nung ginagawa ang family code tsaka yung konstitusyon. Mga taong simbahan. And nobody stood up for God. Kaya nagagalit ako. Kaya gusto kong lumabas yung aking book para maintindihan ng lahat ng Pilipino na merong tayong mga kasama sa bansang ito na hindi naninindigan para sa Diyos. Para sa kabutihan, para sa mga anak natin. Hindi sila naninindigan. So, nagiging emotional na ako. Any question? Let's now open the floor for your questions. I hope nakikinig pa kayo. Are you still there? Yes, sir, dito pa naman po. Ayan. So, marami pong na-learnings niya. Oo. Sige, sige, go ahead. Tuloy mo. Sister Rolf. Feedback. Feedback time. Ako, sir, mas nalinawan ako doon sa na-refresh ako doon sa mga history. At saka may mga realizations ako ngayon regarding po sa bakit ganito ngayon, yung mindsetting ng mga magpapakasal, ganun po. So, ang laking epekto ng history natin kung paano tayo namuhay talaga ngayon. Yeah, kaya hirap na hirap tayong umunlad eh. Bawat mag-asawa, magka-problema lang sa pera, wala na, iiwanan na yung pamilya. Di ba?
Magkasagutan lang, wala na. Tapos na yung relasyon. Away na kaagad, hiwalay na kaagad. At iiwanan yung mga anak. 'Di ba? Kapag hindi tayo umayos talaga, darating yung time na may mga napabayaan tayong bata na mamamaril na lang basta-basta sa mga eskwelahan. Kagaya ng nagaganap sa Amerika 3 times a year o 4 times a year yata yan, hindi lang. 'Di ba? Pupunta na lang sa eskwelahan, pagbabarilin yung mga bata. Imagine mo yan. At ayon sa investigation ng mga pulis, yung mga suspect na yan ay galing sa mga broken families, broken marriages. Naiinggit siya sa mga bata na nag-aaral at may nag-aasikasong parents. Yun ang reason niya. Okay, let's hear from Kagawad. Kagawad, ano masasabi mo sa mga natutunan mo ngayon? Sir, maraming natutunan. Actually, first time ko maka-attend ng ganitong seminar. Mm-mm. Malaki ba may tutulong nito sa'yo sa pagganap sa iyong tungkulin? Malaking malaki, sir. Oo, sana mai-apply ninyo at maiparating sa mga tao, maintindihan nila na yung pag-aasawang pinasok nila, wala silang say, hindi na itutungkol sa kanila. Kailangan nilang harapin. At para umayos ang kanilang buhay, kailangan nila ilapat yung kanilang mga kilos, gawa, salita sa design ng marriage ayon sa utos ng Diyos. Okay po. Doc Santos, ikaw naman. Yes po, sir. So, another informative session na naman po yung ating nagkaroon ako ng mga more additional input. Pero ang the most struck to me, sir, ang inyong explanation regarding dun sa kingdom, Opo. no, yung supposedly yung history natin ng man and woman, princess, king and queen, ganon. And then we have to really explore kung yung mga kinuwento niyo po, mga sinabi niyo po na series kumbaga, kung paano tayo nag-arrive sa mga philosophies na mga binanggit po natin. And then siguro even though na historical base yung mga in-explain nyo, naging magandang basis yon. Hindi ba yung nagkaroon na lang tayo bigla ng kahit na anong input kung saan nanggaling. So dapat pala talaga ngayon, hindi lang ako personally, hindi lang ako magsalita dahil nalaman ko to. Pero since may origin pala lahat, ibig sabihin maganda ang pundasyon ng mga itinuro nyo at ituturo pa po namin. So thank you po for that. Ayan. Salamat po ulit, Doc, sa pag-attend. At kita tayo sa next Saturday. Sister Roffy, Doc Santos, and Kagawad Marisa. Si Ma'am Vanessa hindi naka-attend. Opo, sir. So, picture taking naman tayo. Yan. Open video. Picture taking tayo. Yan. So, smile. Ready? 1, 2, 3. Okay, isa pa. 1, 2, 3. Okay. Maraming po salamat muli. At enjoy the rest of the day. At enjoy nyo ang weekend with your family tomorrow, ha? Spend the whole day with your family. No cellphone, pahinga. Spend time with your kids. Ha? Palakasin natin ang ating relationship sa ating mga pamilya. Maraming pong salamat at magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Thank you, sir. Thank you din, po. sir. Thank you. Bye-bye. God bless po.